Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ikatlo hanggang ika-4 na linggo na dito sa Health 3. At ang ating module ay nagmula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. Ang pag-aaralan natin ngayong linggo ay tungkol sa matalinong mamimili. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. At para sa ating MAPE Trivia, ano ang tawag sa kasanayan ng isang mamimili upang hindi masayang ang perang ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo? Ang mga kasagutan ay malalaman natin, kaya tumutok, makinig at matuto dito sa aking ituturo ngayong araw na ito. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin ang tungkol sa mamimili. Balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Ang mamimili o consumer ay taong bumibili ng produkto o gumagamit ng serbisyo para matugunan ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng produkto o serbisyong binili. Ang consumer's health ay ang desisyon na ginagawa tungkol sa pagbili ng produkto, paggamit ng impormasyong pangkalusugan at serbisyo. Alamin natin, ang pagiging matalinong mamimili ay mahalaga upang hindi masayang ang perang ating ginagamit o ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Tingnan ito. Tayo ay naiengganyo sa mga produktong may promo tulad ng nasa larawan. May libreng laruan, may sale. Pero ano nga ba ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? Una ay dapat mapanuri. Ang matalinong mamimili ay matyagang tinitingnan ang sangkap, timbang at expiration date ng produkto. Ikalawa, hindi nagpapadaya. Ang matalinong mamimili ay alerto, mapagmasid at handang itama ang pagkakamali ng nagtitinda. Ikatlo, marunong maghanap ng alternatibo. Ang matalinong mamimili ay marunong humanap ng kapalit na produkto upang matugunan ang pangangailangan. Ika-4, ang matalinong mamimili ay sinisigurado na kapaki-pakinabang ang kanyang binibiling produkto. Masusi niyang pinag-aaralan ang kalidad at presyo ng produktong bago ito bilhin. Ika-5, sumusunod sa budget. Ang matalinong mamimili ay bumibili ayon sa kakayahan. Iniiwasan nito ang pagbili ng mga produkto na hindi naman kailangan. Ika-6, ang matalinong mamimili ay mas binibigyang halaga ang kalidad at pakinabang ng isang produkto at hindi nagpapadala sa mga anunsyo na makikita sa media o ads.
Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, kopyahin ang graphic organizer. Isulat sa kahon ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Ano nga ba ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? Una dyan ay mapanuri, hindi nagpapadaya, marunong maghanap ng alternatibo, makatwiran, sumusunod sa budget, at hindi nagpapadala sa anunsyo o ads. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Anong katangian ng matalinong mamimili ang ipinapakita sa mga sumusunod na sitwasyon? Piliin lamang ang inyong sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, binibilang ni Alex ang sukli bago umalis sa tindahan. Ano kayang katangian ito? Ang tamang sagot ay hindi nagpapadaya. Ikalawa, mas pinili ni Ana na bilhin ang bag na matibay kaysa sa bag na iniendorso ng isang sikat na artista. Ang tamang sagot ay hindi nagpapadala sa anunsyo. Ikatlo, tinitingnan ni Joyce ang expiration date ng mga delata bago ito bilhin. Ang tamang sagot ay mapanuri. Ikaapat, hindi bumibili si Jeffrey ng mga bagay na hindi niya kailangan. Ang tamang sagot, sumusunod sa budget. Ikalima, sinusuri ni Cherry kung ang presyo ng pantalong nais niyang bilhin ay angkop sa kalidad nito. Ang tamang sagot ay makatwiran. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, bilang isang matalinong mamimili, alin sa mga sumusunod ang mas mainam bilhin? Ang halagang toothpaste na halagang 149 pesos o ang toothpaste na ito na nasa letrang B na halagang 160 pesos? Tama! Ang toothpaste na halagang 149 pesos. Isa kang matalinong mamimili dahil pasok ito sa iyong budget. Tingnan naman ang larawang ito. Parehas lamang na damit o t-shirt. Alin ang iyong bibilhin? Ang t-shirt na 50% off o ang t-shirt na 10% off? Ang tamang sagot ay 50% off kasi mas makales at mas maraming discount kapag binili mo ang t-shirt na ito. Sunod ay ang lapis na 26 pesos o ang lapis na ito na 19 pesos. Ang tamang sagot ay letrang B. Parehas lamang na lapis, parehas din ang kanilang gamit, pero pipiliin natin ang mas mura. Sunod ay ang sapatos na mura pero madaling masira o ang sapatos na mahal pero matibay at tumatagal. Kung ang pinili mo ay letrang B, mahal pero tumatagal, matalinong mamimili dahil kahit mahal ito pero matagal naman ang iyong gagamitin o paggagamit ng sapatos na ito. Ikalima, ang mansanas na 30 pesos ay 3 piraso, samantala 2 piraso lamang sa kabila. Alin ang iyong pipiliin? Tama! Ang mansanas na 3 piraso na halagang 30 pesos.
Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, binigyan ka ng iyong magulang ng halagang 50 pesos na pambili ng iyong pagkain habang ikaw ay nag-aaral. Alin sa mga ito ang pipiliin mo at bakit? Ito ba ay hamburger na 35 pesos? Chichirya na 15 pesos? Sopas na 20 pesos? French fries na 15 pesos? Soft drinks na 35? At frappuccino na 50? Bilang matalinong mamimili, alin kaya dyan ang iyong pipiliin na bibilhin? Kung ang iyong pinili ay sopas, matalinong mamimili dahil ito ay maliban sa mura na, masustansya pa. Mahusay! Laging tandaan, ang kasanayan sa pagiging isang matalinong mamimili ay mahalaga upang hindi masayang ang perang ating ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo. Ang mga katangian ng isang matalinong mamimili ay mapanuri, hindi nagpapadaya, marunong maghanap ng alternatibo, makatwiran, sumusunod sa budget at hindi nagpapadala sa anunsyo. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ano-ano ang bagay na huli mong binili at bakit mo ito binili? Ano ang naging pamantayan mo sa pamimili? At sa tingin mo ba, tama ang iyong naging pamantayan sa pagbili? At bakit? Ipaliwanag ito o isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sagutin ang ating Mappy Trivia of the Week, ano ang tawag sa kasanayan ng isang mamimili upang hindi masayang ang perang ginamit sa pagbili ng iba't ibang produkto at serbisyo? Ang tamang sagot ay matalino. Mahusay! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig mga bata. Ako si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!